Hi guys! Andito ulit ako ngayon sa Maginhawa para mag-food trip dahil hindi talaga enough ang isang vlog para i-cover ang mga recommended restaurants dito. Kaya naman, samahan nyo kami ng mga kaibigan ko na kumain at review ang mga pagkain sa mga restaurants dito sa Maginhawa para pag may balak kayong mag-food trip dito, alam nyo na. Alright, wag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating food trip sa Soru Izakaya, isang Japanese restaurant na nagko-combine ng traditional and modern Japanese cuisine. And for this food trip, kasama natin ulit ang aking kaibigan na si Rose. Game na ba yan? Mahilig ka ba sa Japanese food? Yes, and actually, nangingit ako sa friends ko, ang daming nasa Japan ngayon. Ako din. Fall season, yan. So ito ngayon yung ano namin, dahil wala kami sa Japan. So andito kami sa Soru Izakaya. Ang una namin in-order ay ang kanilang lava maki. Ang lava maki daw ay made of tuna and salmon. And first time namin dito, anong na-notice mong kaibahan sa ibang maki? Ayun, meron sa labas, parang lava. Di ba usually pag maki, yun na yung kinakain mo. Oo, nasa loob na lahat. I guess, depende sa'yo kung anong gusto mo. So try natin, Rose. Let's try. Kung bakit siya lava. O, lahat na. Enjoy pa rin ako, guys. About the sarap. Medyo may anghang siya. So obviously, dahil lava nga, lava sumasabog. May anghang. Pero manageable yung anghang. So ano, Rose, what's your of the lava maki? Sarap, maanghang. Alam mo naman ako, basta spicy. Medyo crispy yung yung fish. Nag-order rin kami ni Rose ng kanilang ibang bestseller like yung gyudon at ang kanilang tantan men ramen. So let's do this. What's this? Radish? Oo, radish. So may radish siya, may beef, obviously, yung gyudon, may egg. Typical na nakikita mo sa isang gyudon topping. Let's try. Masarap siya. Sinaserve niya yung taste buds natin. Yung kung mahilig ka sa maanghang, kaya nandyan ka. Ako mahilig ko sa matamis. Kasi medyo matamis yung beef niya compared sa ibang gyudon beef na natikman ko. But I like sweet, so... Pero ako naman, hindi overpowering yung tamis niya. Kasi meron ako natikman talaga na ang lala niya. Pa-dessert na siya. Ito, hindi. Tama lang. Kumbaga pa, tapsilog na siya. True. Ito parang tapsilog na rin, pero Japanese pa rin. May iba siyang pag nilagyan mo ng radish. Yun yung nakakaalis tapsilog feels. Malambot yung beef. Yeah. More. I want more. Alam mo ba na sa Klook, pwede ka rin pala mag-book ng mga restaurants doon? Alam mo yon? Actually, hindi ko pa na-try. So ngayon ko lang... Pwede. Yun, pwede kang mag-book sa Klook. Tapos... May discount din. May discount pag gamitin mo yung promo code ko, Boborol, guys. Okay, so use Boborol. Yes, BOBOROL. Book kayo pag gusto nyo mag-food trip sa mga social na hotel. Nandun, ang daming dining options sa Klook. Tignan nyo yung website and then use my promo code Boborol para may discount kayo. Try ko naman yung tantan men na ramen. Best seller din na yan. Maraming toge for some reason, no? Yeah. Yung na-notice ko sa kanya, may mga toge siya na hindi ko nakikita sa ibang ramen. And medyo maliit lang yung pork niya, no? Yun na, maliit lang yung pork. Konti lang. So, pang one serving lang talaga to. Pinilit natin i-share. For one lang talaga siya. Slightly spicy rin yun. Oo. I think yung talagang tantanmen broth. Basta. Masarap siya, but it's not the best tantanmen na na-try ko. No? Yung noodles niya parang noodles lang ng Lucky Meal. Yun, iba pa rin yung galing sa Japan na franchise ramen place. But pero maraming noodles. Yes, to be fair. At mauubos po rin namin to. Yeah. So if you have to rank the food that we ate,
Anong number 1 mo? The Lava Maki. Yeah. So that's, you have to buy that. Number 2 is the Gyudon, okay. obviously. And then, this is number 3. Okay. So yun guys, kung pumunta kayo dito, make sure to buy the Lava Maki. Kain mo na kami. Next on our list is a cafe na gusto ko sanang i-gatekeep, pero para sa inyo guys, i-share ko na. Ito ay ang SGD Coffee Bodega sa Maalalahanin Street na malapit lang din sa Maginhawa. This was recommended to me by our Sparks Camp Maginhawa resident Dan Galman, at ang maganda sa cafe na ito ay ang kanilang coffee beans ay made in the Philippines sa iba't ibang local coffee plantation dito sa Pilipinas. Hi guys! So I'm with my childhood friend Andrew. Hello! And we're going to try their best seller. So dessert, itong tablea cake at itong Basque burnt cheesecake. And syempre ang in-order niyang coffee, black, ng SGD Coffee. Award-winning daw siya. So, titikman namin yan mamaya. And then yung in-order ko naman is flat white. So, for now, let's taste the dessert. So, ako naman guys, mahilig talaga ako sa chocolate cake. I have a sweet tooth. Napaka-thick nung, yung chocolate niya. Very? Kapal. Napaka-thick talaga. Oo. Tsaka ang Tablea na tablea. tablea na tablea, and yet hindi siya bitter. Diba? Usually, ang inaano ko pag tablea, very bitter. Posta. Ang tapang. Ang tapang. Pero it's masarap. Masarap. Oo. Black coffee drinker ka talaga. Okay naman ang gusto ko dito, moist siya, hindi siya ganun katamis, at hindi siya ganun ka sugary. Pero nandun pa rin yung chocolatey flavor without being bitter. Nag-research ako sa Google, ang sabi yung Basque burnt cheesecake, alter ego daw ng New York cheesecake. Caramelized top na medyo burnt, giving it a custardly center. And it is made without a crust. So hindi to crust, bake lang talaga siya sa high heat oven. O tingnan natin kung ganun nga. O push. Go ahead. So how was it? Kaiba siya. Cheesecake siya pero may something, ano yung sa... Di ba cheesecake siya pero sobrang overpowering yung cheese. Parang... May... Paano mo siya i-describe? Overwhelming na yung cheese. Overwhelming yung cheese. Yung parang pumuputok pa rin. Pero ang after. sarap. Sarap. I've had burnt cheesecake before, but this is so far the parang best. Wow. So far so good. Boss! Yung coffee nyo, saan galing? Sultan Kudarat. Sultan Kudarat. Yes, yung coffee beans. Kaya pala masarap. Okay. Thank you. The beans come from Sultan Kudarat. Oh my God. So it's in Mindanao. We're both from Mindanao. Yeah, so Mindanao pride. Ayun, may coffee siya. Yun yung gusto ko sa kanya, may coffee. Kahit na flat white, hindi siya puro cream. At hindi siya Kaya puro pala white. may color kanina. Oo. Coffee pala yun. Akala kong pure milk talaga siya. Hindi. May coffee siya. So, perfect siya for me na nagpapalpitate pag sobrang black or strong. Yun ang review namin sa SGD Coffee na ayaw ko nang i-gatekeep para mapuntahan ninyo. So, ayan. Next nating pupuntahan ay sa bungad lang na Maginhawa, sa isang abandoned house sa Mayaman Street. Joke. Mukha lang siyang abandoned house, pero don't worry guys, isa lang itong gateway sa isang malagubat-themed na restaurant dito sa Maginhawa na ang sinaserve na food ay obviously mga pagkain na hanap sa gubat. Kaya nga ang pangalan ng restaurant na to ay Pagkaing Gubat. Actually, second time ko dito sa restaurant na to. Yung first time kong pumunta dito, kasama ko yung mga campers ng Sparks Camp at hindi pa pinapalabas yung show namin noon. Kumbaga, bumisita lang dito si Nick
dahil may promo shoot sila, tapos dinala siya ni Dan at nakita rin kami ni Mother Sparker Mela. So, sila talaga yung nag-introduce sa akin dito sa pagkain gubat. And trivia, hindi rin ito yung OG Gubat restaurant. Actually, Gubat is a UP restaurant, meaning sa loob to ng UP sa may City Garcia. Pero dahil sobrang sumikat siya sa mga estudyante, nag-expand sila, pinaganda nila yung aesthetic, at nandito na siya ngayon sa Mayaman na malapit lang sa Maginhawa. Ang advice ko sa inyo pag pumunta kayo dito ay bilhin nyo yung mga best-seller rice meals nila. At ang best-seller rice meal nila ay yung rice meal na may adobong baboy, yung hipon, at ang binili ko ngayon, yung lechong kawali. So sa rice meal na yun, meron na yung kasamang adobong rice, itlog, tsaka pako salad, at nakaserve yan sa banana leaf. Tapos para lang kayong nagka-camping, very Sparks Camp, kumakain kayong nakakamay, habang nakatingin sa mga koi fish at mga malagubat na decoration at dito sa loob ng restaurant. So, unahin natin yung lechon kawali. Actually, pwedeng may soy sauce, may kalamansi, pero tatry ko na wala mo ng sauce, ha? Crispy. Sarap. Sarap na kasi crispy, juicy. I think yung pinaka-highlight for me, kasi diba masarap, itong pako salad. Kasi, ang hirap itong hanapin kaya. Parang ngayon ako nakakain ng pako salad, or bihira ako makakain ng pako salad sa isang restaurant dito sa Manila. And fresh. Fresh yung dating niya. Actually ito, ang sarap din nung sauce. Hindi ko alam kung paano napunta, parang siyang adobo sauce. So, yes, ito yung pinaka-bestseller, and so obviously I understand why. Actually parang kaya ko ng dalawa. So naman tayo sa Pag nasa Manila ka, luxury na yung makahanap ng fresh na shrimp. Lalo pat ang layo namin sa dagat, right? Dito sa Quezon City. But ito, para lang ako nasa probinsya. Kasi fresh siya, wala akong natikman na parang malangsa, maayos yung pagkalinis, tapos juicy. Ayoko nang i-gate-gate to. Sabi ko mga ginigate-gate, diba? Pero sa vlog na to, walang gatekeeping. I-share ko sa inyo, lalo na yung mga hindi taga Maginhawa at taga UP. Goods. Hindi ko masyadong malasahan yung turmeric. So if you're not into turmeric at gusto nyo ng iced tea, then good siya. Kasi hindi siya yung parang mas more of turmeric more than iced tea. But me personally, actually, gusto ko yung turmeric. So naghanap ako ng mas nanonood dito na sa throat. Siguro yun na yung ko dito. So depende sa preference nyo. So kung kayo yung tipong dapat konting turmeric lang at iced tea, ito yon. This is the iced tea for you. Ayoko na mag-vlog. Kakain mo na ako dahil masarap siya at ang tsaka ko na eating while my mouth is full. Kain lang ako pero hindi pa tapos ang vlog, guys, ha. Enjoy ko lang muna tong lechon kawali kasi yes, ito talagang babalikan ko dito sa pagkain gubat. Yung hipon naman, mas masarap pa rin yung mga hipon sa probinsya, pero ewan ko, na-miss ko eh. Kaya sarap na sarap ako nung kumain ako dito nun. Balik tayo sa main Maginhawa Street at puntahan ang isa pang sikat na coffee shop dito, ang Chapter Coffee Roastery and Cafe. So, itong chapter na to, 6 branches lang sila around Metro Manila. And ang kaibahan nila sa ibang coffee shops is their roaster, right? Na imported pa from Amsterdam. And everyday silang nag-grind ng beans, kaya naman fresh ang coffee. And so, Rose and I ordered their bestseller, ang salted caramel latte na iced, and ang Spanish latte na hot naman for Rose. And for our pastries, we ordered their ube cheese ensaymada,
and ang kanilang chocolate Revel bar na highly recommended ng kanilang owner. Ito natin sa Revel bar. Kasi ito raw yung best seller nila. If you want something chocolatey. Yeah. Actually, parang pie, hindi bar. Laki. Ang laki. Parang may coconut na ingredient. Hindi siya yung usual Revel bar. Yeah, pero tama lang yung balance ng chocolate and this brown thingy. Kung ano man to. Kaya natin itong saman. Go. Ube tsaka cheese. Yeah. Meron siyang ube sa taas, pero sa loob may feeling din na halaya. Ube halaya. Ang sarap ng ube. Tsaka masarap yung tinapay. Yung ensaymada itself. Try ko na yung Spanish Spanish lash. rice. Musta? Masarap din. Although, mas gusto ko sana mas matapang pa yung kape. Ito, imimix ko ba ito? Oo. Kakaiba siya. Why? Mas... Kasi may milk din to, diba? Pero mas nalalasahan ko yung salted caramel. So try? More than the milk. Can I try? Oo. With the straw. Tapos hindi siya ganun katamis. Sarap. Masarap, diba? Hindi siya ganun katamis. May pinatry kasi sa akin ganyan. Talaga na ano ko, yung sobrang tamis. Oo. So parang mas balanced yung Balance. caramel tsaka yung saltiness. Tsaka ang importante, totoong may salted caramel. Okay, so kain na kami. Yes. I think, panalo yung mga in-order natin. Yeah, today's a win here in Maginhawa. But will tonight's dinner be a win as well? Malalaman natin yan as we eat here in Pino Pipino dito sa Malingap Street. We ordered their Wicked Walnut Salad, the dish that they're known for, yung kanilang kare-kareng bagnet, and nag-order din kami ng kanilang munggo malunggay soup. How's the munggo? Masarap siya. Kasi hindi siya super salty. Try mo, kasi inisapan ako ng sa munggo. Actually, first time ko makatikim ng munggo na may malunggay. Parang usually munggo lang siya. And ang notice ko sa kanya, yung color niya is light. Hindi siya yung super green like yung mga munggo. So, I guess if you're a non-veggie lover, hindi ka masyadong matuturn off kasi parang hindi siya super gulay. Yung munggo, hindi siya overpowering. So in a way, for a non-veggie lover, non-veggie eater pala, like me, hindi ako matuturn off. But yeah, I like it. Tsaka healthy pa dahil may malunggay. Vegetarian yung munggo nila na soup. Sarap. Hindi ba anong sauce na ginamit dito? Vinaigrette? Parang maple. Yeah, matamis-tamis na citrusy. Sarap. Actually, tinikman ko din yung bagnet kare-kare. Tamang-tama lang yung kare-kare na timpla. Meron kasing iba na parang na-over ng nut butter. Crispy ng bagnet na. Super crispy. Very light lang yung peanut butter taste, no? Kaya, Hindi na nakakaumay. medyo maalat din yung bagoong. So, konti lang. Pero surprisingly, ang sarap ng salad. I agree. Pino Pipino never fails. And that's the end of our food trip. Meron ba kayong lugar na gusto nyong puntahan namin? Comment down below at kami na ang magte-taste test sa restaurant na yon para sa inyo. And if you like this kind of content, I would appreciate it if you like this video. And syempre, I would appreciate it also if you subscribe to my channel. See you sa next food trip!